Matapos ang pamorningang pagdinig, lusot na sa Kamara ang panukalang 625 billion peso DPWH budget para sa 2026. Pero bago ipasa, na-question pa ang pare-parehong presyo ng mga multipurpose building at halaga ng mga classroom na mas mahal kumpara sa mga naitayo ng isang NGO. Nakatutok si Jonathan Andal. Dahil sa haba ng mga pila-pilang debate para sa budget ng ibang ahensya, pasado 1:30 na kaninang madaling araw na isa lang sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 625 billion peso budget ng DPWH para sa susunod na taon. At sa gitna ng usapin kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects ng DPWH, ipinunto ng isang mambabatas, hindi raw ba aprobado ni Pangulong Marcos ang pag-release ng pondo para sa unprogrammed appropriations? Ang unprogrammed appropriations ay mga proyektong mapopondohan lamang kung may sobrang pondo ang gobyerno. Ang approval ng over 4,000 additional infrastructure projects funded from unprogrammed appropriations, particularly in 2023 and 2024, ay lahat po yan para mapondohan from unprogrammed appropriations, kailangang aprubahan po ng Presidente. Yun As po well, ang the malinaw na distinguished na-establish sponsors natin. mentioned it is by authority. There was the delegated authority. Malinaw po sa batas. With due courtesy to the Approval Honorable of the President. Tino, we are now 2:51 a.m. Ang sponsor ng DPWH budget ang sumasagot para sa ahensya. Yes, Okay. of course, it will be approved by the Office of the President, but through the Department Through the DBM. Pero Kinwestiyon naman ni ML Party List Representative Leila de Lima kung bakit pare-parehong tig 50 million pesos ang presyo ng mga itatayo ng DPWH na multipurpose building sa iba't ibang rehiyon. Lahat po nito 50 million for each of these multipurpose buildings across various regions. Parang red flags po ito eh. yes po, there are identical or almost the same amount ang nakalagay. Kasi ho, may standard design sila, halos pare-pareha lang yon. Tanong pa ni De Lima, bakit mas mahal ang classroom na gawa ng DPWH na abot mahigit 3 milyon kumpara sa isang NGO na wala pang 1 milyon? So, definitely, resilient type na building, mas mataas ang cost rather than the ordinary design po. Pero bakit po lumalabas dun sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon hearing sa Bulacan na mga substandard or under design yung constructed sa First District of Bulacan from 2019 to 2025. So akala ko ba higher ang design? Yung mga kaso sa Bulacan is an isolated cases yun. Definitely, they do not follow the standard design ng DPWH. 3:30 na ng madaling araw natapos ang debate at lusot sa plenaryo ang budget ng DPWH. Ang 625 billion pesos na panukalang budget ng DPWH para sa 2026, kalahati ng naaprobahang budget para ngayong taon. Bumaba ito dahil pinaalis ng Pangulo ang lahat ng flood control projects maliban sa 15.77 billion pesos na halaga ng proyekto na may counterpart funding at pagbabantay mula sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.